Mayroong 16 na probinsya na mayroong 40% ng kanilang populasyon na nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold. Inilabas sa publiko ng PSA noong December 17 ang poverty incidence for first semester ng 2021 na nagpakita ng listahan ng mga pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas based on poverty incidence rate. Ang poverty incidence ng mga Pilipino sa unang semester ng 2021 ay tumaas ng 2.6 percentage points sa 23.7% mula sa 21.1% noong unang semester ng 2018. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ito ay batay sa poverty threshold noong 2021 na 2,416.33 pesos kada buwan na kumakatawan sa halagang kailangan ng isang Pilipino sa karaniwan upang matugunan ang kanyang pangunahing pangangailangan sa pagkain at kagamitan. Kaya't halina't sabay nating alamin ang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas ngayong taong 2022. Una sa ating listahan ay ang Camarines Sur. Ang Camarines Sur ay mabugol at mabundok na may patag na gitnang lugar na kilala bilang kapatagan ng Bicol. Ito ay karaniwang patag sa mid-section sa pagitan ng mga bulubundukin kasama ng iba pang maliliit na kapatagan sa baybayin sa Hilagang Silangan. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga gumugulong na burol. Ang Camarines Sur ay kabilang sa pinakamahirap sa 6 na probinsya ng Bicol Region. Ang poverty incidence rate nito ay nasa 34.6%. Pang-siyam sa listahan ay ang Eastern Samar. Ang Silangang Samar ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Silangang Visayas na sumasakop sa silangang bahagi ng Visayas. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Burungan. Ang Samar ay ikatlong pinakamalaking isla sa Pilipinas na nakaharap sa karagatang Pasipiko na ginagawa itong kabilang sa mga pinakanakakaranas ng bagyo sa lahat ng rehiyon. Ang mga paulit-ulit na natural na sakuna na ito na sinamahan ng mahinang lokasyong geographical na hindi nakakatulong sa pag-unlad ay ginagawang isa ang Samar sa pinakamahirap na isla sa bansa. Ang poverty incidence ng Samar ay nasa 36%. Pang-8 sa listahan ay ang Maguindanao. Ito ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hangganan nito ang Lanao del Sur sa Hilaga, Cotabato sa Silangan, Sultan Kudarat sa Timog at ang Iliana Bay sa Kanluran. Ang sitwasyon sa Maguindanao ay pinalubha ng kahinaan sa iba't ibang mga panganib, tulad ng mga bagyo, flash flood at landslide. Ang poverty incidence rate ng Maguindanao ay 37.1%. Pumasok sa pang-7 pwesto ang Tawi-Tawi. Tulad ng Maguindanao, ang Tawi-Tawi ay matatagpuan rin sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao na sumasakop sa Sulu Archipelago at mga lalawigan ng Lanao del Sur at Maguindanao sa gitnang Mindanao. Ang Tawi-Tawi ay isang lalawigan sa pinakamahirap na rehiyon, ang Barm, na nalampasan nito ang lahat ng mga lalawigan. Ang Tawi-Tawi ay may 39.5 percentage point fall in poverty incidence rate. Nasa pang-6 na pwesto naman ang Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga, na sumasakop sa Hilagang Silangang bahagi ng Mindanao. Ang Caraga ay nagtagumpay sa paglaban sa kahirapan at opisyal na hindi na ang pinakamahirap na rehiyon sa bansa. Sa mga lalawigan sa rehiyon, ang Agusan del Sur pa rin ang pinakamahirap batay sa survey kung saan 39.6% ng mga pamilya nito ang bumaba sa poverty threshold. Nasa pang-5 pwesto ang Cotabato City. Ang lungsod ay matatagpuan sa isang latian na lugar malapit sa timog na pampang ng Ilog Cotabato at sa loob lamang ng Moro Gulf. Ang lungsod ng Cotabato ay ang pangunahing sentro ng kalakalan at komersyal para sa lahat ng timog kanlurang Mindanao. Nakakuha ang Cotabato ng 42% poverty incidence rate. Nasa pang-4 na pwesto naman ang Sarangani. Ang Sarangani ay kabilang sa nangungunang 10 pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas na may 48,281 pamilya na itinuturing na mahirap,
na bumubuo sa 36.1% ng kabuuang bilang ng mga pamilya sa Sarangani. Sa kabila nito, nakita ng lalawigan ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagbaba ng saklaw ng kahirapan sa mga pamilya mula 2015 hanggang 2021. Ang poverty incidence rate nito ay nasa 42.1%. Pangatlo ang Basilan sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas ngayong taong 2022. Ang Basilan ay isang lalawigan ng Pilipinas na pangunahing matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region. Ang isla ng Basilan ay ang pinakamalaki at pinakahilagang bahagi ng mga pangunahing isla ng Sulu Archipelago. Ito ay nasa labas lamang ng katimugang baybayin ng Geographicong Zamboanga Peninsula. Ang poverty incidence rate ng Basilan ay 46.7%. Nasa pangalawang pwesto naman ang Zamboanga del Norte. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang Zamboanga del Norte ay patuloy na kabilang sa 7 pinakamahirap na probinsya sa Mindanao. Dahil sinisisi ng isang lokal na negosyante dito ang mataas na insidente ng kahirapan sa kartel, pamumuno at kultura ng katahimikan. Ang poverty incidence rate ng Zamboanga del Norte ay 53.6%. At ang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas ngayong taong 2022 ay ang Sulu. Ang Sulu ay isang lalawigan ng Pilipinas sa Sulu Archipelago at bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ito ay may pinakamataas na antas ng kahirapan sa Pilipinas, mahinang tuntunin ng batas at mahinang pananagutan, hindi sapat na serbisyong panlipunan at limitadong pagkakataon sa ekonomiya. Para sa unang semester noong 2018, ang Sulu din ang pinakamataas na pointer na may 66.7% poverty incidence. At ngayong 2022, ito pa rin ang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas na may 71.9% poverty incidence rate.